Magandang araw po muli sa ating lahat at sa araw pong ito ay special day po para sa mga father. Kaya nais ko pong bumati sa kapwa kong mga ama ng tahanan sa araw na ito. Nais po namin na ipaabot sa inyo ang pagbati mula sa Faith Community Church at gayon din ay nais natin na kayo'y pangunahan ng Diyos sa pangunguna niyo sa ah, ano ba? So, advance po ang ating Father's Day at celebration. So, anyway, magpapatuloy po tayo sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos na may pamagat na The Love God Hates Part 3. At ito nga po ay matatagpuan natin sa unang Juan, chapter 2, verse 15 to 17. At ating muli itong basahin at sabi po dito sa unang Juan, chapter 2, verse 15 to 17, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Ang lahat ng nasa sanlibutan, ang masasamang nasa ng laman, ang nasa ng mga mata at ang mga pagmamalaki sa mundong ito, ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng kinahumalingan nito. Ngunit ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Sa ating pagpapatuloy, tayo po muna ay yumuko at manalangin. Humingi po tayo ng gabay sa Banal na Espiritu sa ating pagsamba ngayon. Aming Diyos, sa aming Ama, kami nagpapasalamat sa iyong kabutihan, pagpapala sa bawat isa sa amin, sapagkat patuloy na nasa namin ang kalayaan na ikaw ay aming masamba at purihin, Panginoon. At sa umagang ito ay aming itinatalaga ang aming mga sarili na kami iyong kausapin upang makita namin, makilala ka namin ng lubusan, ang iyong puso, ang iyong pag-iisip, at paano kami, Panginoon, ay lumago, Panginoon, sa aming buhay spiritual upang gayahin ka namin kung paano ka nagmamahal at hindi na ay namumuhi sa mga bagay na kumukontra sa iyong katuruan ay gayon din ang mangyari sa bawat isa sa amin. Kaya Panginoon, itinatalaga po namin at sinusuko namin ang aming buong buhay at sarili sa iyo sa pakikinig ng iyong salita. Ito po ang aming dalangin at pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Kagaya po ng ating natunghayan sa mga nakaraang araw ay alam natin na ang Diyos ay pag-ibig at sa kanya ang umiibig daw po ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. So dito po makita natin na ang Diyos ay talagang mapagmahal, siya ay Diyos ng pag-ibig at kung magmahal po nga siya ay perfect. Kaya ngayon din siya ay He hates also perfectly. Yan po ang talagang totoo. Hindi po pwedeng paghiwalayin ang dalawang katangian ng Diyos na yun. Makita natin na siya ay nagmamahal at ngayon din ay He hates also perfectly sapagkat ayaw niya na merong mga nagtetret o nagbabanta sa kanyang minamahal at talagang namumuhi siya sa mga bagay na yun. At kaya doon po makikita natin yung dakila niyang pagmamahal sa bawat sa atin. At the more yung pagmamahal natin sa tama ay gayon din ang ating hindi pagsang-ayon sa mali. Yun po ang ating napag-aralan. At ngayon din po ay diniscuss din natin ang makita natin nga na ang Diyos ay nagmamahal siya perfectly and also He also hate perfectly. At ngayon din ay diniscuss natin ang mga ilang bagay na mga kinamumuhian ng Diyos. Ito yung 7 bagay na mga kanyang kinasusuklaman. Yung una nga ay yung kapalaluan, yung pride. Yung pangalawa ay kasinungalingan o lying tongue. Yung pangatlo ay mga pumapatay sa walang kasalanan o yung mga murderer. At yung pang-apat ay yung puso sa kapwa ay walang mabuting iniisip. Ay yung talaga nag-iisip sila ng masama para sa kanilang kapwa. Ginagamit nila yung kanilang karunungang kaalaman sa kasamaan. And also yung paa na ubutulin sa landas ng kasamaan. Yung talagang handa silang sumang-ayon at gawin ang mga pinlano nila. And also yung pang-anim, yung saksing sinungaling, yung mga false witness, talagang ginagawa po nila, sinasadya po nila at yung panghuli ay tinatawag
tinatawag mapaglubid ng buhangin, pag-awayin ng kapwa, laging gustong gawin. Na talagang gusto nilang pag-awayin yung ibang tao, troublemaker, at talagang gusto nilang paghiwalayin. So, yan po, talagang galit na galit ang Diyos sa mga bagay na yan. At bukod pa ho dyan, sa 7 na yan, ay meron pa ho siyang pinasusuklaman. At yung nga po ang natawag na divorce o yung paghiwalay ng mag-asawa. Kaya napakasagrado po talaga niyan na ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalay ng tao. Pero sa ngayon ay makikita natin ay talamak ang mga paghiwalay sa pag-aasawa. At yan po ay hindi kinalulugdan ng Diyos. Okay? At yung sumunod ay yung idolatry, yung pagsamba sa mga Diyos-Diyosan sapagkat kita nyo, sinasamba nila ang mga bagay na hindi nila kilala, mga bagay na ginawa lang ng tao, gawa sa kahoy, sa bato, na hindi man lang sila pinakikinggan o napapakinggan o nagsasalita man. Kaya galit ang Diyos sa mga bagay na yun. And also, yung mga hypocrisy, yung mga mapagpaimbabaw, yung mga plastic, mga hindi totoo, kaya mga mapagpanggap na religyoso pero bulok ang kalooban. At yung pang-apat ay tinatawag na mga false religion at yan po ay napakarami sa kasalukuyan at mga didiscuss po natin sa susunod. At ang reason po kung bakit ang Diyos ay namumuhi sa mga bagay na ito sapagkat ito ay taliwas sa mga bagay na iniibig ng Diyos. Ito rin po ay taliwas at hindi consistent sa kanyang kabanalang nature ng Diyos. Kaya alam natin na ang Diyos ay banal din at kaya ayaw niya ng mga kasamaan. Okay. Bukod pa ho doon ay ito yung ating dinidiscuss nga na ang isa sa kinamumuhian ng Diyos ay yung God hate the world. Okay, ano ba yung world? Didiscuss natin po ngayon. He hates those who love the world, yung mga umiibig sa sanlibutan. Sabi niya, ito yung inuutos, okay? Huwag niyong ibigin ang sanlibutan o mga bagay na sa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Diyos. Okay? So yan po ay isa sa mga utos ng Diyos na talagang hindi natin iibigin ang sanlibutan. At ito nga pong mga kategoryang ito ay alam natin sa ating pag-aaral ang sulat ni Juan sa unang 1 John chapter 5 verse 13. The reason kung bakit niya binanggit ang mga bagay na ito upang malaman natin, ma-assure natin yung ating kalagayan sa harapan ng Diyos at magkaroon tayo ng Christian assurance. At ito nga pong bahagi na ito, yung pag-ibig sa sanlibutan na ay ito yung sa marka ng totoong Kristiyano na hindi siya umiibig sa sanlibutan. At yan nga po yung ating na-discuss na certainty of Christian assurance. Una ay yung tinatawag na doctrinal test. Merong mga pagsubok. At yun nga po ay kinakailangang i-affirm po natin yung pagka-deity of God, yung pagka-Diyos ni Kristo. Talagang tanggapin po natin ang buong katotohanan. Yakapin po natin na talagang totoo na si Kristo ay Diyos. At pangalawa ay naamin mo at tinatanggap mo na ikaw ay isang makasalanan. Kaya kailangan mo ng isang tagapagligtas kasi hindi mo tatanggapin ang Kristo, ang tagapagligtas, kung hindi mo nakikita ang iyong sarili na isang makasalanan. So, yan po ang tinatawag na doctrinal test. At ang pangalawa na test para ma-assure natin ang ating Christian assurance o yung salvation natin ay yung tinatawag na nakikita na sa ating sarili yung pagsunod natin sa katotohanan ng Diyos sa kanyang mga salita. At pangalawa ay nakikita sa atin yung pag-ibig natin sa ating kapwa. At ito po nga ang karagdagan na ating dinidiscuss ngayon na makikita natin ang totoong Kristiyano ay hindi umiibig sa sanlibutan o mga bagay sa sanlibutan. So, pag tinutukoy po natin ang sanlibutan o yung salitang word, okay, meron pong tatlong bagay yan. Okay, kagaya nga po ng ating na-discuss last time, meron tinatawag na physical world. Ito yung mga nilikha ng Diyos. Langit at lupa at ang mga bagay na ito. Okay? At mga pangalawa ay yung tinatawag na human world, okay? Yung mga tao sa mundo na ito, okay? At yung pangatlo, yung tinatawag na world, cosmos, okay? Mga sistema po yan. Ito po yung opposite sa chaos o kaguluhan na tinatawag din na ordered system, okay? So, ito yung the invisible, hindi nakikita ng mga spiritual na system of evil, mga pamamaraan ng diablo, ng kasamaan. Okay?
ito yung bagay na hindi natin mamahalin at na sinasabi ng Diyos na this is the word that we are not to love. Okay? So, yun po yun. So, kagaya po ng ating diniscuss last time, yung tungkol sa physical world, na alam natin na ito yung nilikha ng Diyos at lahat na ito ay mabuti. At sana ay hindi tayo magdaragdag pa para sa ikasisira ng mundo, bagamat masisira nga ito dahil sa maraming kapabayaan ng tao. Pero bilang mga mananampalataya ay dapat ay mahalin natin ang mundo, physical world na nilikha ng Diyos sapagkat ito'y ginawa niya para sa ating kabutihan at dito ay mamamalas natin ang kalwalhatian ng Diyos. Ngayon, itingnan natin ngayon ang pangalawa, yung sinasabi na hindi natin dapat mahalin ay una ay alam natin na hindi yung tinatawag na physical world. Pangalawa, we are not talking about the people also. Okay? Kasi sinabi ng Panginoon sa John chapter 3, verse 16, sabi niya, ngayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Okay? For God so loved the world. Okay? That He gave, ang ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang tinutukoy po dito sa katauhan ay walang iba, o yung sa wikang English na word ay walang iba kundi ang mga people, okay? Mga tao. Okay? At yan po makikita natin na kaya po siya pumunta rito sa mundo na ito, okay? Nagkatawang tao siya ay para ibigay niya ang kanyang sarili. Ang word po na ito ay hindi po yung mga inanimate word, yung mga walang buhay, kundi ito yung tinatawag na human word. Okay? Mahal ng Diyos ang tao at kaya nga po siya naparito sa mundo na ito at siya, sabi po doon sa John, okay? Sabi niya, maganda po ito, sabi sa John 1:10 verse 11, sabi dumating ang salita, okay? Si Jesus Christ po yon sa sanlibutan, sa mundo na ito. Anong nangyari? Hindi siya kinilala ng sanlibutan. Ito ay nalikha sa magitan niya. So, makita natin na ang mundo, the physical world, ay nilikha, okay? Kasama na yung tao, okay, sa magitan niya. Pero makita natin dito, pumunta siya sa kanyang bayan, sa mga tao, ngunit anong ginawa? Hindi siya tinanggap ng sarili niyang kababayan. So, yan po ang napakasaklap. Okay? Kaya nanawag siya mula sa langit, pumunta siya dito sa physical world upang mahalin niya, ipakita niya yung pagmamahal niya sa mga kababayan niya o sa mga human world, okay? Pero ang nangyari ay hindi siya tinanggap. And this is the reason kung bakit sinasabi po doon sa 1 John chapter 2 verse 2, si Kristo ay naging handog. Sa wikang English, He became the propitiations for our sin. Okay? Yan po ang ating napag-aralan. Kaya siya naging handog kasi nga ang tao ay hindi naging kalugod-lugod dahil sa kanilang kasamaan. Kaya ang ginawa ng Diyos, isinugo niya si Jesucristo para mapawi yung puot o galit ng Diyos. Siya yung naging handog para saan? Ikapapatawad ng mga kasalanan. Okay? Yun po ang purpose kung bakit naparito si Jesucristo. Sabi niya, hindi lamang sa ating mga kasalanan, kundi saan? Maging sa kasalanan ng lahat ng tao. Yung sabi sa wikang English ay for the word, okay? Hindi lang po siya naging propitiation sabi dito sa 1 John, sabi niya, He Himself is the propitiation for our sin, not for ours, but also for the whole world. Okay? So, yung sangkatauhan sa lahat ng mga tao. Pero hindi po automatic po yun na ililigtas niya ang lahat ng tao. So, yun yung provision niya. At alam natin sa John chapter 3:16 ay doon lang sa mga sumasampalataya sa Kanya. Okay? Nag-a-affirm na talagang si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao, kaya siya naparaan dito upang ihandog, upang mapawi ang puot at galit ng Diyos at mapatawad ang tao. So, yan po, maliwanag po yan na makikita natin na naparito siya para sa sangkatauhan sa mga tao. That's a human word. And also sa 1 John chapter 4 verse 90, sabi niya, inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isugo niya sa mundo, okay? Sa mundo ng mga tao, okay? Ang kanyang kaisa-isang anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Okay? So, dito pinakita ng Diyos na talaga yung pag-ibig niya. Okay? Kaya ibinigay niya yung si Jesus Christ sa human world. Okay?
para magkaroon ng kaligtasan. Okay? So, yung word na ito ay mundo ng mga lalaki at mga babae. At ang dahilan kung bakit nga naparito at ibinigay ng Diyos Ama si Jesus Christ ay sabi, nakita namin at pinatotohanan na isinusugo ng Ama ang kanyang anak upang iligtas ang sanlibutan. So that's the purpose, okay? Upang iligtas ang mga tao sa mundo na ito. Okay? So, yan po ay napakaliwanag na dahilan kung bakit naparito si Jesus Christ at ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig nang isugo niya ang kanyang anak upang iligtas ang sanlibutan. So, maliwanag po yan na mahal ng Diyos ang tao. Okay? Hindi niya kinamumuhian yung mundo ng mga tao at hindi niya rin kinamumuhian yung kanyang nilikha. Okay? So, ngayon, kung hindi ito yung sinasabi ng Biblia na huwag nating ibigin ng sanlibutan, yung created world, yung mga nilikha niya, at kung hindi rin ito yung tinatawag na human world, okay, na mundo ng mga tao, ano ang hindi pinaiibig sa atin? Okay, kagaya nga na aking na-discuss kanina, nabanggit na sa inyo, it is the invisible, hindi nakikita, spiritual na system of evil. Ayan, yan ang hindi pinaiibig sa atin. That is the word na yung mundo na we are not to love. Yan po ay maliwanag. Yung tinatawag na spiritual system of evil. Okay? Hindi po natin nakikita yon. Yun po yung invisible sistema, spiritual na sistema ng Diablo. Okay? Ito po yung tinatawag na it is that order, yung kaayusan, pamamaraan na pinapalakad ni Satanas. Okay? Na hindi natin nakikita na si Satanas ang siyang sabi niya ay prince of the power of the air. Okay? Dito sa kalawakan. Ito yung the spirit that works in the children of disobedience, sa mga hindi mananampalataya. Yung pumapasok sa kaisipan at espiritu nila. Kaya nga masaway, mga tingin makikita yung mga tao, mga pasaway. And then the one who leads the curse of this world. Okay? So, yan po ang ginagawa ni Satanas. Siya po yung nangunguna sa takbuhin o ng mga mundo nito. It is that system. Ito yung sistema, pamamalakad o pamamaraan. Okay? Kaya tatandaan po natin, sabi nga ay remember now, na ang ibig sabihin ng cosmos ay system. Okay? Sistema po yan. Okay? An order. Okay? Mga patakaran, mga tagubilin. Okay? Kagaya po ng chaos o yung kaguluhan, ito ay ibig sabihin ay walang kaayusan o disorder. Okay? So, yan po ay makikita natin. Cosmos means system or order. Okay? Yung word, yung salitang word ay ibig sabihin niyan ay cosmos. Ito yung sistema ng mundo o yung kaayusan o mapatakaran ng mundo. Kung paano po ang chaos o kaguluhan ay disorder, yun po ang kabaliktaran ng cosmos. Okay? So, tandaan po natin, it is that evil order. Okay? Ito yung ayaw na with all of its element and all of its component that works against the things of God. Okay? Yung po, kaya po, ito yung pag-ibig na ayaw ng Diyos kasi ito yung mga kaisipan, okay? Mga kaalaman, mga pag-uutos, okay? Na talagang kumikilos na laban sa bagay ng Diyos. Okay? Kaya po, sabi ng Diyos sa mga mananampalataya, huwag niyong ibigin ang mga evil order na ito at ang mga elemento na ito. Okay? So, kaya po, ano sabi po ng Panginoon sa sabi po, it is the word that Jesus spoke of when he said, the world hates you and it has hated me. Okay? So, yung evil na kaisipan, sistema, ang nag-hate kay Jesus Christ. Okay? Kaya, yun din ang mag-hate sa inyo. Okay? So, tandaan po natin, hindi po yung mga tao na nagagalit kay Jesus Christ, hindi rin po yung, siyempre, yung nilikha niya ang mag-react sa Creator. Siyempre, hindi po yon, kundi ang word, ang sanlibutan na sinasabi nga
namumuhi kay Jesus Christ, ito po yung mundo ng mga masasama. Okay? Mga mundo ng mga sobrang sasama at ang mundo ng katiwalian at kasamaan. Okay? Iyan po yung word of wickedness, the word of wretchedness, and the word of corruptions. Ito po yung tinatawag na the system of evil. Yan. Kaya po sila galit kay Jesus at galit din sa atin kasi nga ayaw nila ng sistema ng Diyos. Kapag ginamit po natin yung word, okay, in that way, ito po ay, di ba, minsan may sinasabi tayo, the word of sport, wide word of sport, di ba? Meron term na ginagamit tayo. Kaya sometimes we talk about word of politics, mundo ng mga politiko o mga politics, okay? Merong mga mundo ng science, okay? Word of science. Anong ibig po sabihin natin yun? Ang ibig po sabihin natin yun, ito po yung order. Okay? Ito po yung sistema. Ito po yung balangkas o structure na kinapapalooban ng mga bagay niyon. Hindi po sila sinasabing mga separate na planeta. Okay? Pag sinabi word of sports, word of politics, word of science, hindi po sila isang planeta. Okay? Hindi rin po sila mga separate people o na ibang mundo nila o naiiba silang mga tao. Okay? Hindi po 'yon. They are the system. Okay? And this is the system that runs by the enemy. Yan po makikita natin yan. Sinasabi po natin yan. No? Na talagang sistema that runs by the enemy. At alam natin yung enemy ng Diyos ay walang iba kundi ang Diablo. Okay? So, yan po ang makikita natin. So, dito po makita natin din na there are systems. Okay? Itong sistema na ito ay kinapapalooban ng mga ideas, kaisipan. Okay? Made up of activities, mga gawain, aktibidad nila. And also, made up of purpose. May mga talagang layunin po sila. Talagang itong evil system na ito ay talagang punong-puno sila ng mga kaisipan at talagang mga aktibidad at talagang may layunin sila na talagang gusto nila. Okay? So, tanda po natin sa mundo, okay? In the word, in the language of the scripture, okay? Sa Biblia, okay? Ang definition po na ito ng word ay ibig sabihin ito is Satan's system. Okay? Sistema po ito ni Satanas na nag-o-oppose kay Christ. Satan's system that oppose God. Okay? So, yan po kung titingnan natin sa Biblia, okay? Sa lengguwahe ng scripture, ang ibig po sabihin ng word na ito ay sistema na talagang kumakalaban kay Kristo at sistema na kumakalaban sa Diyos. Okay? Yan po ang makita natin. Kaya kung titingnan natin sa ating paksang talata, kung sa verse 16 to 17, sabi niya, ang lahat ng nasa sanlibutan, okay? Ang masasamang nasa ng laman, ang mga nasa ng mata, ang pagmamalaki sa mundong ito, ay sabi hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Okay? Kita nyo, nag-o-oppose yan. Ito yung gusto ng Ama, okay? Ito yung gusto ng sanlibutan. Magkalaban po sila. Sabi, mawawala ang sanlibutan, ang lahat ng kinahumalingan nito, ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. So dito po makita natin na it is the evil system is the anti-God. Okay? Ang tawag po natin dito ay mga anti-God o anti-Christ. Okay? So yan po ay maliwanag na sinasabi diyan. Okay? At dito, makita pa natin sa 1 John chapter 5 verse 19, sabi niya, alam natin tayo yung mga anak ng Diyos, okay? Kahit na ang mundong buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng Diablo. Okay? So, dito sa physical world na kinapatayuan natin, dito tayo nabubuhay, ang sabi ng Diyos, tayo ay mga anak ng Diyos, pero yung buong buong sanlibutan, yung mga sistema, yung nasa ilalim ng sumusunod sa Diablo, okay? Yung mga hindi mananampalataya ay nasa kapangyarihan ng Diablo. Sa Greek po, ang sabi po niyan, lies in the evil one. It belongs to him. Okay?
Nasa ilalim nga sila ng kapangyarihan ng Diablo at he holds him. Sila ay talagang hinahawakan ng Diablo at siya ang nagkokontrol noon. So yan po ang ibig sabihin niyan. Okay? Kaya po, daan po natin. Okay? Habang tayo nandito sa mundo na ito, okay, na physical world, tayo mga mananampalataya, anong instruction sa atin ni John? Sa first, tingnan nyo ha. Sabi niya dito sa 1 John chapter 4, verse 1 to 3. Sabi niya, mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan kaagad ang bawat nagsasabing nasa kanilang espiritu. Okay? So kung mayroon pong nangangaral, mayroon nagsasabi na ganito, sasabihin niya, kami sa Diyos, okay? Huwag niyo kaagad basta paniwalaan. Sa halip, ano ang dapat natin gawin? Subukin muna ninyo sila kung sila upang malaman kung talagang mula sa Diyos. Sapagkat ang espiritong nasa kanila, sapagkat marami ng huwad na propeta sa mundo na ito. Kaya po, yan po, mapanganib. Kaya wag po kayong basta-bastang maniniwala sa mga nagsasabi sounds biblical, sounds religious, okay? Huwag niyong basta paniniwalaan yan. I-test niyo muna sila kung talagang mula sa Diyos ang Espiritu sapagkat napakarami nga. Sabi niya dito sa verse 2, sabi, ito ang palatandaan. Ito yung talagang measuring stick. Ito, titingnan ko nga kung talagang tama o naaayon, galing ka nga sa Diyos, ito ang palatandaan ng Espiritu ng Diyos nga ang nasa kanila. Ano yung measuring stick? Kung ipinapahayag nila na si Jesucristo ay naging tao. So, yun po, makita natin. Napakahalaga po yung pagkakilala nila si Jesus Christ. Kung sinasabi nila si Jesus Christ ay tao lamang, ay mali na yun. Napakaliwanag po yun. Kasi sinabi dito ay naging tao. Ibig sabihin siya ay Diyos na naging tao. Maliwanag po yung sinasabi sa Biblia na talagang si Jesus ay nagkatawang tao. Siya ay kasama, simula pa ng Diyos, nagkatawang tao lamang po siya. Okay? So maliwanag po yun. Kaya napakalaking issue po ito. Malaking doctrinal issue po ito para malaman natin at makilala natin ang mga anti-God o anti-Christ at ngayon din yung mga pinangungunahan ng Diablo. Okay? Pero makita natin, malaking mga relihiyon yan. Makikita natin. Kaya huwag tayo basta-basta mapapaniwala. Kaya nakakalungkot, maraming taong mga napagniniwala dyan. Kaya sabi niya, kung hindi gayon, ang kanilang ipinapahayag tungkol kay Hesus Kristo, kung hindi daw yun, sinasabi nila, pinapahayag nila, o ina-affirm nila, hindi mula sa Diyos ang espiritong nasa kanila. Ang espiritu ng Antikristo ang nasa kanila. Okay, maliwanag po yan. Nasasabi, nasa inyo, itong darating, okay, darating daw, at ngayon ay nasa daigdig na. Kaya makikita natin na talagang napakarami na po talagang pinag-aharian ng Diablo at marami pong makikita natin lumalaking mga simbahan, relihiyon na talagang lumalaban sa katuruan tungkol kay Kristo. So dito po makita natin na itong mundo na ito ay this is the word a pervasive spirit. Okay, napakalawak na po ito that we can call the Antichrist. Napakarami po niyan. At sa susunod na linggo ay pag-aaralan pa natin pong detalye kung sino-sino po yung napakalaking mga organisasyon, samahan na talagang makikita natin na kumakalaban sa kay Kristo. Okay? So, kaya nga sabi niya, so when you define the word, okay, kapag atin daw inalam ang tungkol sa salitang word, ang ibig po natin sabihin nito, it is a system that is against Christ or yung ibig po sabihin ng anti means against, okay? O anti-Christ, okay? So, yan po ang ibig sabihin niyan, okay? So, pero tandaan po natin sa verse 4, tutuloy natin sa 1 John chapter 4, verse 4, sabi nga dito. Pero sa inyo, mga anak, ito yung sinasabi niya sa mga mananampalataya, mga anak, kayo ngay sa Diyos, okay? At napagtagumpayan na ninyo ang huwad na propeta. Okay? Kaya kung talagang mga anak kayo ng Diyos, okay? Lalo na yung, di ba naalala nyo yung ating katayuan. Kasi meron nga na anak nga ng Diyos pero spiritual baby. At yung mga spiritual baby ay madaling maloko yan ng mga false prophet. Pero kapag ikaw ay spiritual young man ka na, ay talagang ka na sa doctrine. At lalo na kung spiritual father ka na, talagang napagtagumpayan mo na ang
mga bulaang propeta sapagkat ang espiritong nasa sa inyo ay mas makapangyarihan kaysa sa sa espiritong nasa mga makasalibutan. So yan po ang isang kapanatagan na pinapakita na ng Panginoon kung merong mga huwad na propeta at yung espiritu nila ay daig ng Holy Spirit, okay, na nasa atin nung tayo tinanggap natin ang Panginoon. Okay, so napakaganda po niyan. Kaya po napakahalaga ng pag-aaral po natin. So dito po sa mga tao na sasabihin they are from the Word, at ayon nga po sa ating background, yung sa panahon ni Juan ay yung mga Gnostic na nagsasabi na meron po silang mga secret knowledge. Pero actually, ang sinasabi po nila sa mundo nito, they belong to the Word, okay? Sapagkat hindi nakikita sa kanila ang kapangyarihan ng Diyos sa kanilang buhay, okay? So alam niyo, ang tawag ni Jesus kay Satan ay sabi niya, Jesus then called Satan, ano sabi niya? The prince of the power of the air. Ayan. At also, tinawag din ni Jesus si Satan na prince of this world sa John chapter 12 verse 31. At gayon din sa Ephesians chapter 6 and 12 ay sinasabi doon na si Satanas at ang kanyang mga demonyo, ang mga evil spirit, mga principalities and powers ay working in this evil system. So yan yung mga galamay. Talagang bukod kay Satanas ay napakaraming pa niyang mga demonyo, mga evil spirit, mga makapangyarihan, powers na talagang kumikilos sa mga sistema, yung evil nga na system na hindi natin nakikita. At yan nga, basahin natin sa John chapter 12 verse 21, sabi niya, panahon na upang hatulan ang mundo ito, panahon na rin upang hatulan ang pinuno ng mundo na ito, na walang iba kundi si Satanas. Okay? At yun nga po, sinasabi sa Ephesians, sabi, ang mga mananampalataya ay hindi nakikipaglaban sa mga flesh and blood. Sabi, gamitin ninyo ang lahat ng kagamitan sa datang pandigma na kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang pakana ng dyablo. Okay? May kalaban tayo kasi talaga yung evil spirit o yung mga galamay ng dyablo sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa tao, okay? Hindi tayo nakikipaglaban sa human, okay? Kundi saan? Sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito. Okay? Yun yung tinatawag na evil, okay? The cosmos, okay? Na system, ang mga hukbong espiritual sa kasamaan sa himpapawid. So yan, maliwanag po na talagang na sinasabi ng Biblia yan, na talagang naglipana na po talaga ang kasamaan, yung evil system, okay? At order ni Satanas, okay? So, tandaan din po natin sa mga bagay na ito ay si Satan also is involved and Satan involves all the unregenerated, okay? Tinasama rin niya bukod po doon sa kanyang mga galamay ng mga demonyo, mga evil spirit, principalities, ay ini-involve niya rin yung mga hindi mananampalataya. Kasi nga po, sila yung mga anak nila of disobedience in the system. Okay? Kaya makikita nyo, kaya nagkakaroon tayo ng kaguluhan sa mundo na ito. Kahit na anong ganda ng pulisiya, ng ating mga gobyerno sapagkat maraming taong mga anak ng pasaway. Okay? Children of disobedience. Kaya po walang kaayusan talagang makikita. Kaya ang sistema maganda talaga sa mga tao para umayos ang takbo ng mundo natin ay maging mananampalataya ang tao. Kasi nga, ini-involve ni Satanas ang mga hindi mananampalataya, yung mga unregenerated, kasi nga mga children of the disobedience sila. Okay? Kaya ito po sabi pa ni Jesus Christ called, ang tawag po ni Jesus Christ sa mga unconverted o yung mga hindi pa mananampalataya, hindi pa nababago, sila po ay mga children of the world. Okay? Yung anak sila ni Satanas, ng prinsipe ng mundo na ito, offspring of the world. Tingnan nyo. So we could say this, that we are talking about the also the thinking process of the unconverted. Okay? So yung sistema po na ito, makita natin na ito po yung kaisipan na nasa laging napaprocess sa mga hindi mananampalataya. Kaya makikita natin, nakakalungkot na kapag yung kaisipan natin, tayo yung mga mananampalataya, pero ang nagagaya natin
ay yung mga children of disobedience, mga pasaway at kumukontra sa salita ng Diyos. Ito na yung sinasabi ng Diyos, kinukontra pa natin. So, yan po ang mga bagay niya. And then, sabi nga sa inyo, ang tawag po ni Jesus Christ sa mga unconverted ay yung children of the world. Okay? Offspring of the world. Ay, sabi nga sa inyo. Sabi niya, sa Luke 16 verse 8, sabi, pinupuri ng kanyang Panginoon ang lilong katiwala. Okay? Sapagkat sila'y gumawa ng mga katalinuhan, sapagkat ang mga anak ng salibutang ito, okay? Yung mga unregenerated, yung mga hindi pa mananampalataya, sa kanilang sariling lahi ay matalino kaysa sa mga anak ng ilaw. Okay? So makikita natin yan na term na ginamit ng Diyos sa mga hindi mananampalataya, mga anak ng sanlibutan. Okay? So again, yung sanlibutan na ito, yun yung sistema na evil, order ni Satanas. Okay? Yun yung mga kumukontra. Kaya makikita natin na napakagaling nila. Okay? Pero tandaan natin, sa kabilang banda, tayo namang mga anak ng Diyos, ano tawag sa atin? Kung ang hindi mananampalataya, anak ng sanlibutan ito, o yung sanlibutan na sasabi ko sa inyo, pinangungunahan ni Satanas, ang prinsipe. Okay? Ngayon naman, ano sabi? Sa Philippians chapter 3, verse 20, subalit sa kabilang dako, tayo naman ay mga mamamayan ng langit. Hindi tayo citizen of the world na ito, kundi citizen of heaven na tayo. Okay? Doon, sabi doon ay nagmumula ang tagapagligtas na hihintayin natin ng may pananabik ang Panginoong Hesukristo. Kaya naman, ang makikita natin kaibahan, kung yung sabi natin hindi mananampalataya, anak ng mundo na ito, na pinangungunahan ni Satanas, okay? At ang kanyang mga kampon, ngayon naman, kita natin ang tayo ng mga anak ng Diyos, we are hindi tayo mamayan ng mundo na ito, kundi mamayan tayo ng langit. Okay? So sana po yung makita natin yan na our citizenship is not here, no, kundi ang ating citizenship as in heaven. Okay? Hindi tayo sa mundo na ito. Okay? So ano pong ibig sabihin noon kung tayo ay hindi citizen ng mundo na ito? Anong ibig ko sabihin niyan? Okay? So ang ibig sabihin to, this doesn't mean that you don't get tempted sometimes by things in the world, material things, gospel things, okay? So hindi po ibig sabihin kung ikaw ay mananampalataya na, citizen of the heaven ka na, hindi ibig sabihin yun na hindi ka na matutukso minsan, okay, ng mga bagay sa mundo na ito, lalo na yung mga material things, okay? Lalo na pag mga sales yan, at nakikita natin na nasa Lazada yan, o Shopee pa, napakadami ng yun. Okay? So, na-attract tayo kahit hindi naman talaga kailangan. At minsan nakikita natin na natutokso tayo. At hindi lang po yung mga material things, kundi yung mga lustful things. Okay? Mga nakakabaghani. Okay? Mga kalasuan. Okay? Kaya yung mga napapanood. So, yan. Makikita natin yan na natutokso pa rin. Pamisan-misan. Okay? So, yun pong ibig sabihin yun. At ibig din sabihin to, it doesn't mean also that you're not lured, okay, by your own pride and self-interest. Diba? Minsan ay nabibitag din tayo, diba? Nahuhuli rin tayo sa ating mga may yabang din tayo, nagmamalaki din tayo. Kaya minsan ay nag-iisip tayo ng sarili lang natin, ang iniisip natin, self-interest. Diba? Kahit mga nanampalataya, minsan lumalabas yan. At mabibitag tayo o talagang naaakit tayo na ipagmalaki yung sarili natin at yung self-interest natin. Kaya po, anong sabi dito? It is a command. Okay? That's why, ang tawag dito, do not love the world. Okay? Para po yung 10 Commandments. Sabi, do not steal. Diba? Diba natutokso ka? Para bang gusto mong kuha ng bagay na hindi naman iyo. Kaya sinasabi ng Panginoon, kasalanan yun kapag ginagawa. Ang katotohanan, minsan nagagawa natin yun. Kaya it is a command. Okay? Halimbawa, kagaya din kay David, makita natin, nahikayat siya. Dahil nga sa pinagmasdan niya si Bathsheba, naliligo, nahulog siya. Di ba? So, kasalanan yun. Kaya ang magandang ginawa ni Joseph, makita natin, nung inaakit po siya ng asawa ni Potiphar, ano ginawa niya? Tumakbo siya kasi nga hindi niya kaya yun na talagang mapaglabanan kung sasabihin mong wag lang o magsasalita ka o hindi rito pwede sabihin mong
yung kantang tukso, layuan mo ko. Tumakbo ka, okay? Layuan mo. Kaya it is a command, okay, para sa atin. Sapagkat talagang ang tao ay pwede pa pong matukso, even as Christians. Okay? So, yun pong ibig sabihin yun. Okay? So, tandaan po natin, bagamat na sinasabi sa Biblia, now, it is true that we have literally died to the Word. Okay? Sinasabi na namatay na tayo, kagaya ng ating na-discuss last time sa Galatians, di ba? Na ang Kristyano ay namatay na sa Word na ito. It is also true that we can find it still alluring. Okay? Tandaan natin na totoo na kahit patay na tayo sa mundo ay talagang hinihikayat-hikayat pa tayo. Okay? And find ourselves being tempted to draw back into it. Sa makita natin na ay natetempted tayo na bumalik pa sa mga bagay na ito. Para maintindihan po natin ito, itong mga katotohanan ito, ay tandaan natin nung tayo maging mananampalataya ay meron po tayong tinatawag na pinili natin. Okay? You became a Christian, that is what you affirm. Okay? Yung talagang nung naging mananampalataya ka ay talagang sinang-ayunan mo, tinanggap mo na katotohanan yung tungkol sa ebanghelyo tungkol kay Jesus Christ, di ba? Tama? Na talagang nung sinabi si Jesus Christ ang Diyos na nagkataong tao, kaya siya naparito upang iligtas tayo, bayaran ang ating kasalanan, yun po ay ina-affirm natin, sinasang-ayunan natin, di ba? Yun ang tama, di ba? At hindi po tayo magiging mananampalataya kung hindi natin tatanggapin yon, yung katotohanan tungkol kay Jesus Christ. Kaya tandaan po natin, ito, the only way you can be saved is to affirm the gospel of Christ. Okay? Yung mabuting balita tungkol kay Kristo, na kaya siya namatay, para bayaran ang kasalanan ng sanlibutan, yung human word. Okay? Hindi siya namatay para dahil sa siya makasalanan o sa sarili niya. Okay? So when you affirm the gospel of Christ, tinanggap natin yun, sinang-ayunan natin, it is fullness, in its fullness, was true, totoo yun, and you believe in it, and you embrace it, niyakap mo yun, and you confess Jesus as Lord, at talagang yatanggap mo, at sabi mo na talagang si Jesus ay Lord. Alam nyo ba ang nangyari noon? At that moment, okay, na nung inyong ikinonfession, in-affirm nyo po yun, you were dead to the world. Okay? Talagang amatay ka na sa mundo. Okay? Kasi nga ang mundo ay against kay Jesus Christ. The world is a system that opposes that reality. So yun po yung katotohanan nyo. Nung tinanggap natin si Jesus Christ, namatay tayo sa mundo. Yung mundo kasi na yun yung sistema na pinapalakad ni Satanas against siya doon sa ginagawa ni Jesus Christ. Naintindihan niyo po yun? Sana po ay naging maliwanag po yun. Okay? So that's why, okay, we can say Christians that we do not love that system. Okay? Kung ikaw talagang mananampalataya, hindi mo minamahal yung sistema na lumalaban sa katuruan ng Diyos o ni Kristo. Okay? So we hate that system. Yun po ang katotohanan nito. Okay? And then, hindi po yan doesn't mean I hate the creation. Hindi natin ibig sabihin na galit tayo doon sa mga nilikha ng Diyos, sa puno, sa environment natin. Okay? Hindi rin po yan mag-hate tayo sa tao na linikha ng Diyos. Okay? So, maliwanag po yan na sinasabi dito. Okay? So, and also, makita natin dito, it doesn't mean that my fallenness, okay, yung ating pagkahulog sa kasalanan is not sometimes alluring, okay, towards the thing that make up the world, but down in the deep of my being, okay, the truest and purest expressions of my redeemed soul is that I hate what oppose my Lord. Okay? So yan po ay makikita natin na katotohanan na ito na talagang makikita natin na hindi naman ibig sabihin na tayo ay hindi na sasabing hindi na tayo natutukso o nahihikayat ng mga bagay dito sa mundo na ito. Okay? Pero alam natin mula sa ilalim o kaya lalim ng ating pagkatao, ang totoo at malinis na ekspresyon ng tayo ng mga tinubos na kaluluwa
ng Diyos na alam natin na kinamumuhian natin ang mga bagay na talagang lumalaban sa ating Diyos. Okay? So, di ba? Yun ang dapat na maging damdamin ng totoong Kristyano, di ba? We also hate, na iinis tayo, nagagalit tayo sa mga bagay na kumakalaban sa Diyos. Okay? So, ito yung dahilan kung bakit makikita natin na nung si Jesus Christ ay pumasok doon sa templo, ay talagang hinagupit niya, nilinis niya yung templo. Okay? So, ganoon din tayo. Kailangan linisin natin yung ating bahay, yung ating buhay, dahil ayaw na natin yung mga bagay na nakakasira, dumi, o kaya ay lumalaban sa mga katuruan ng Panginoon. Kaya kung minsan ay kung meron po kayong mga libro o mga babasahin na nabasa at itong mga libro na ito ay kumakalaban at hindi kinikilala ang pagka-Diyos ni Kristo, ano gagawin mo? Dapat itapon mo ito at sunugin at maiinis ka sapagkat yung kaluluwa mo ay nagagalit sapagkat ito'y maling-mali na impression, misrepresentation of God and misrepresent of the Lord Jesus Christ. Maling-mali. Kaya yun po ang dapat na maging damdamin ng mga mananampalataya. Okay? So, if you're a true Christian, that's how you feel. Okay? Kapag meron tayong nababasa, napapanood, o mga bagay na naririnig, o ano, ay hindi tayo matutuwa kapag ito'y mali at kumakalaban sa ating Panginoong Hesukristo. Okay? So, that's how we feel dapat kung talaga tayo mananampalataya. At kung hindi po yon ang damdamin mo, then you love the Word. And the love of the Father is not in you. Nawa sa umagang ito ay ito yung check natin ang ating sarili. Hindi natin po pwedeng i-tolerate kung ito yung kalakaran ng mundo na ito. Kung itong kalakaran ng mundo na ito ay lumalaban sa katuruan ng Diyos, dapat kamuhian natin. At ngayon, napakarami na po yan. At sa mga susunod na linggo ay didiscuss pa natin ang mga detalye ng mga panibagong mga katuruan, lalo na po yung mga ngayon ng mga LGBT plus na ganyan, na talagang ikinakasal na yung lalaki sa kapwa lalaki at babae sa mga kapwa babae. Alam natin na maliwanag sa Biblia na talagang taliwas at galit ang Diyos diyan. At kaya nga niya sinunog ang Sodom at Gomorrah at mga bagay na yun ay dahil sa at yung panahon pa ni Noah. Ito uli, bumabalik na naman. At nakakalungkot na ito'y tinatanggap na ng mga simbahan sa ngayon, yung ibang mga at sinasabi pa nilang mga Kristiyano. So, dapat hindi nating ikatuayan, kundi magalit tayo at sumasma ang ating mga damdamin sa mga bagay niya sapagkat kumakalaban sila sa turo ng ating Panginoon. At kung ito yung mga bagay na nakikita nyo sa inyong sarili, kung hindi pa kayo mananampalataya, humingi kayo ng tawad sa Panginoon at magsisi kayo at lumapit kayo sapagkat ang lahat ng bagay sa mundo na ito ay mapapahama kayo. Ngunit ang umiibig sa Panginoon at kumikilala sa Kanya ay mananatili magpakilaman. Nawa ay mapagpala po tayo at naway mangusap ang Diyos, ang banal na Espiritu sa inyong buhay, maliwanagan ang mga tao na talaga hanggang ngayon ay umiibig pa sa mundo, naway magsisi kayo. Tayo naman mga mananampalataya, nawa ay hindi yan magiging way of life natin, kundi kamuhian na natin ang mga bagay na masasama na kumakalaban sa turo ng ating Diyos at ang ating Panginoong Hesukristo. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat sa mga katotohanan na ito na iyong inihayag sa amin. At minsan pa ipinakilala mo kung sino ka, ang iyong puso. Kaya Panginoon ay isang karangalan, kagalakan para sa amin na makilala ka at ipahayag mo yung sarili mo sa amin at kung saan ka namumuhi, Panginoon. At ito'y dahilan sapagkat napakadakila ng iyong pagmamahal sa amin. Ayaw mo mapahamak ang iyong mga anak. Ayaw mo na makurap ang aming mga isip. Ayaw mo na mapahamak kami na kagaya ng mundo na ito. Kaya namumuhi ka doon at tinuturuan mo kami na ganoon din na maging damdamin namin at hindi namin itolerate at payagan na lang at ang mga bagay niyo. Bagkos sa Panginoon ay ihayag po namin at hayaan po namin na talagang ang iyong salita, ang iyong ebanghelyo ay mahayag, Panginoon, upang sila'y magsisi
magbago, Panginoon. Kaya ito po ang aking dalangin, Panginoon, sa sino man na makapakinig ng mensaheng ito, naway kumilos ka at ang iyong banal na Espiritu yung magbukas ang kailang kaisipan, ang kailang puso, upang matanggap nila ang katotohanan tungkol kay Jesucristo na siya'y Diyos na nagkataong tao upang bayaran ang aming kasalanan, upang mabawi ang puot mo sa amin at kami matanggap mo at mabago mo, Panginoon. At sa magitan niyon ay kami mamamatay na dito sa mundo na ito. Hindi po kami sasang-ayon at ako kontra sa turo ng aming Panginoong Jesucristo. Sa iyo ang papuri at salamat sa pangalan ni Jesus. Ito po ang aming dalangin. Amen at amen. Magandang araw po sa ating lahat at pagpalain po tayo ng Panginoon.